Ang sabi ng mga matatanda, ang bawat bundok daw ay may tinatawag na bantay. Sila ang mga nilalang na hindi madalas makita pero kilalang tagabantay ng bundok na inaakyat ng karamihan. Ang mga bantay din daw ang nagiging dahilan kung bakit naming iba't ibang bundok dito sa Pilipinas na inaakyat. Kahit madalas na nakakapagod talaga at masakit sa katawan, lalo na kapag inabutan kami ng malakas na hangin at ng ulan. Pero sobrang saya naman kapag narating na namin ang tuktok ng bundok. At ang hilig ko na yon ang nadala ko hanggang sa makatapos na ako sa pag-aaral at magkaroon ng trabaho. May iba't ibang mountaineering group na akong sinalihan noon. At isa o dalawang beses sa isang buwan ay may inaakyat kaming mga bundok. Marami na rin akong kwento na naririnig tungkol sa mga bundok na inaakyat namin, Papa Dudut. Siyempre kadalasan sa mga yon ay tungkol sa katatakutan na kahit kailan ay hindi ko pa nararanasan o nakikita. Kaya naman hindi ako masyadong naniniwala sa mga bagay na yon. Ilang beses ko na kasing na-experience ang magpalipas ng gabi sa bundok, pero palaging tahimik lamang ang nagiging pagtulog ko. Puwera na lamang kung may kasama kami na sobrang lakas umili. Kaya naisip ko noon, kaya siguro may mga ganong kwento sa bundok ay para na rin pangkuha sa atensyon ng mga gustong umakyat doon. Kumbaga ay pampaingay para lalong dayuhin at akyatin ang bundok na yon. At hindi ko alam, Papa Dudut, na ako pala mismo ay magkakaroon ng kakaiba at nakakatakot na experience sa isang bundok na inakyat namin ng mga kasama ko. Basta guys sa lahat ng bilin ko sa inyo, ito lang ang pinaka huwag ninyong kakalimutan.
Ang bawat ilog sa bundok na tatawirin natin ay may mga bantay na hindi ninyo pwedeng pakialaman, gambalain o abalahin. May sarili silang buhay na ayaw nilang magulo ng dahil sa atin. Kaya kung gusto natin ng tahimik pero masayang pag-akyat ng bundok, matuto tayong irespeto ang bawat lugar na madadaanan natin sa pag-akyat natin dito sa bundok. Mahabang litanya ng isa sa mga pinakamatagal ko nang kasama sa grupo na si Abe. Kung ako ay hindi naniniwala sa mga kwentong kababalaghan, siya naman ay paniwalang paniwala sa mga yon. Kaya naman siya ang palaging may pinakamaraming bilin sa lahat bago kami umakyat ng bundok kasama ang mga bagong miyembro ng grupo. Saka ang mga kalat guys please lang. May mga bulsa tayo at saka bag na dala. Siguraduhin natin lahat na ang kalat na iaakit natin sa bundok ay ibababa din natin pabalik natin para itapon sa tamang basurahan. Paalala ko naman, yon ang pinakaayoko sa lahat. Yung mga naiiwang kalat ng mga mountaineer sa bundok. Madalas kasi noon papadudod ay nagvo-volunteer na rin kami na linisin ang mga kalat doon para maiwasan ang mas malaking pinsala na pwedeng magawa noon sa iba't ibang taga roon. Paano kapag gusto kong iwanan ang makalat kong kaibigan? Pwede ba yon? Pabirong tanong ng isa sa mga bagong miyembro ng grupo na si Ira. Basta wag
Ang sabi ko nang marating na namin ang pangalawang ilog. Medyo pagod na rin ako noon. Kaya ako nang nagayang huminto muna kami sa paglalakad. Lahat naman ay sumang-ayon sa akin, lalo na ang mga baguhang kasama ko. Babe, ikukuha lang kita ng tubig. Paalam naman ni Boy at kay Crystal. Tumango naman ang dalaga na naiwan sa inuupuan niyang malaking ugat ng puno. Kinuha ko ang baon ko na bote ng tubig bago lumingon sa paligid. Ang guide na kasama namin na si Manong Isko ay panay din ang pagtingin sa paligid. Pero ibang tingin na ginagawa niya. Parang may hinahanap na kung ano. Kaya naman pagkatapos kong uminom ng tubig ay naglakad na ako palapit sa kanya. Pero napahinto rin kaagad dahil sa mga sitsit na muli kong naririnig. Lumibot ang tingin ko pero kagaya kanina lahat ay abala sa kanya-kanyang ginagawang pagpapahinga. Huwag mo silang papansinin. Muntik na akong mapamura dahil sa gulat nang biglang sumulpot si Mang Isko sa harapan ko. Matanda na siya at malalim na ang wrinkle sa kanyang mukha. Manong, ginulat niyo naman po ako eh. Kunwaring natatawang sabi ko kahit ng totoo ay mabilis ang kabog ng dibdib ko. Hindi maganda to? Tugon niya na hindi pinansin ang sinabi ko. Ang alin po? Tanong ko. Ang lahat ng mga nangyayari ngayon. Maraming nakatingin sa atin. Maraming naghihintay. Lahat sila ay parang sabik na sabik sa pag-akyat natin. Siguro dapat hindi na tayo tumuloy pa. Dapat bumalik na tayo dahil mukhang nasa kasama natin ang napili ng bantay. Dire-diretsong sabi ni Manong Isko na walang tigil sa paglingon sa paligid. Manong Isko, sa totoo lang hindi ko na po kayo maintindihan. Pero kung sinasabi niyo po na bumalik na tayo sa ibaba ng bundok, hindi naman po pwede yun kasi medyo mataas na rin po ang narating natin. Ang reklamo ko sa kanya. Naririnig mo rin ba sila? Nararamdaman mo rin silang lahat? Ang wika ni Manong Isko. Sinalubong na ng kanyang nanlalabong mga mata ang tingin ko. Alin po? Wala naman po akong naririnig o nararamdaman na kahit na ano. Pagsisinungalin ko. Napabuntong hininga naman si Manong Isko sa naging sagot ko. Mabuti naman kung ganon. Baka nga nagkakamali lang ako. Muling sabi niya bago umalis sa harapan ko. Muli akong may narinig na mga sitsit pero kagaya ng biling ni Manong. Hindi ko na yon nilingon pa. Naglakad-lakad na lang muna ako noon nang mapansin ko si Crystal na tila may kinakawayan sa may ilog. Tumingin ako sa bandang kinakawayan niya pero wala akong nakita na kahit na ano o sinong tao. Nang ibalik ko ang tingin ko kay Crystal, hawak na niya ang kamera niya at kinukuhan na ng bagay na kinakawayan niya noon. Na-curious talaga ako kasi wala naman akong nakitang interesting sa spot na yon. Kaya hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na lapitan siya. Hi Crystal, ang bati ko sa kanya. Uy, ikaw pala yan Eric. Nakangiting tugon niya sa akin. Anong kinukunan mo dyan sa may ilog? Hindi ko na napigilang tanong ko. Yung maglola na naglalaba dun oh. Ang cute kasi nila, di ba? Para silang… Teka, nasa na yung maglola? Nakita kong namilog ang mga mata ni Cristel nang ibalik niya sa ilog ang mga tingin niya. At wala na siyang makitang kahit na ano o sino. May tao ba doon kanina? Tanong ko kahit sigurado naman ako na wala. Oo, kinawayan ko pa nga sila eh. Nauutal na sagot niya. Babe, eto na yung tubig mo. Sorry kung natagalan. Nahirapan akong kunin sa backpack na dala ko kasi natabunan ng ibang gamit ko. Oh, ano nangyari?
Ayos ka lang ba? Sunod-sunod na tanong naman ni Boyet nang makalapit siya sa amin ni Kristal. Bumaling ang tingin niya sa akin nang hindi sumagot si Kristal. Uy Eric, ano bang nangyari dito? Tanong niya sa akin. Si Kristal daw kasi may nakitang maglola dyan sa may ilog kanina. Sagot ko. Nasaan? Parang wala namang ibang nakatira malapit dito kasi wala tayong bahay na nadaanan kanina. Ang sabi ni Boyet. May nakita talaga ako kanina eh. Kinawayan ko pa nga. Giit ni Kristal. Nakita ko na ngumiti at kumaway ka nga dyan sa may ilog pero wala akong sino mang nakita dyan kaya naisipan kong lapitan ka dito. Paliwanag ko. Pero totoo ang sinasabi ko. Nakuhanan ko pa nga sila ng litrato, tingnan ninyo. Nandito lang yun sa… Napahinto na muli si Kristal sa sinasabi niya nang mapatingin sa hawak niyang cellphone. Babe, okay ka lang ba? Patingin nga ng picture. Inagaw na ni Boyet ng cellphone mula sa kamay ng nobya at napakunot noo sa mga nakita. Wala rin namang maglola dito sa picture oh. Ilog lang to. Ang sabi ni Boyet. Nakatingin na rin ako sa cellphone na yon at wala nga akong ibang nakita maliban sa malinis na ilog. Pero sigurado ako eh. May nakita akong maglola doon kanina. Napapalunok na sabi ni Kristal. Naiwan ako sa kinakatayuan ko at wala sa loob na napatingin sa may ilog kung saan nakatapat ang kamera na hawak ni Kristal kanina. Nagsimula na ako mapaisip ng mga oras na yon. Imagination lang kaya ni Kristal ang mga nakita niya. Pero bakit parang sigurado siya sa mga nakita niya? Kung hindi yun guni-guni lang ni Kristal, mga tao ba talaga ang nakita niya? O ibang nilalang? Muli kaming nagpatuloy sa pag-akyat sa bundok na yon, Papa Dudut. Medyo umuulan pa kaya nagputik ang paligid at nahirapan din kaming maglakad. Pero para sa akin ay mas challenging talaga ang pag-akyat ng bundok kapag umuulan. Dahil marami talagang pagsubok na dapat pagdaanan. Habang naglalakad na kami doon ay pasulyap-sulyap pa rin ako kay Kristal na medyo natutulala na ng mga oras na yon. May nararamdaman akong mali pero syempre pilit ko yung binabaliwala. At iniisip ko na lang din na baka pagod na si Kristal kaya ganun ang itsura niya na para bang wala na sa kanyang sarili. Uy, may tindahan oh. Turo ng isa sa mga kasama namin sa grupo na si Chris. Tindahan? Nagtatakang bulong ko nang makita ang itinuturo ni Chris na maliit na tindahan. Malapit na kami halos sa may gitna ng bundok kaya nakapagtataka na may ganun pang tindahan sa lugar na yon. At dahil may isang oras na kami naglalakad noon ay napagdesisyonan naming magpahinga muli saglit para makabili na rin ng inumin namin at mamimerienda. Isang maliit na tindahan nga ang nalapitan namin, kung saan ay may tinapay, chicherya at malalamig na inuming tinda sa loob. Isang matandang lalaki at matandang babae naman ang nagbabantay doon sa loob ng tindahan. Pagbilihan nga po ng isang bottled water at tinapay, sabi ko sa munting bintana ng tindahan habang nagsisindi ng sigarilyo. Ilang hit-hit buga ang nagawa ko nang mapansin kong walang bote ng tubig at tinapay ang lumabas mula sa maliit na bintana. O Eric, kumain ka na? Tanong ni Chris bago humarap sa maliit na bintana ng tindahan at bumili ng maiinom niya. Isa nga pong soft drink, wika niya.
noon. Nararamdaman ko naman ang tila mga matang nakamasid sa akin. Tuluyan na rin tuloy akong nawala ng gana na ituloy ang pagkain ko bago ako tumayo at nagdesisyong puntahang muli ang tindahan. Ayun na naman ang weird ng feeling ko. Yung bigat sa katawan ko at habang papalapit na ako sa tindahan ay mas bumigat ang pakiramdam ko. May 6 na hakbang pa bago ako makarating noon sa tindahan nang magsimula na akong hingalin na tila ba pagod na pagod. Lumalalim na ang paghinga ko at bigla na lamang akong napaigtad dahil sa biglang pagbukas ng pintuan ng tindahan kasunod ng paglabas ng matandang lalaki na naglalakad palapit sa akin. Bahagya akong napaatras pero kaagad niya akong nagawang lapitan. Alam kong naririnig at nararamdaman mo sila. Huwag na huwag kayong mag-iiwan ng kahit na anong kalat dito. Mag-iingat kayo sa itim na lalaki. Mag-iingat kayo sa bantay. Huwag na huwag kayong magpapalinlang sa kanya dahil may isa na siyang napili mula sa inyo. Natulala ako sa sinabing yon ng matanda na mabilis rin bumalik sa loob ng munti nilang tindahan. At sa pagsara nito ng pinto ay tila pagbalik ng diwa ko sa kasalukuyan at biglang paggaan ng pakiramdam ko. Nagsarado na rin noon ang tindahan kaya hindi ko na tinuloy pa ang paglapit doon. Napapailing na binaling ko na lamang ang tingin sa mga kasama ko. Guys, pack up na tayo. Magpatuloy na tayo sa pag-akyat. Baka mapalayo na tayo sa unang grupo. Reminder guys huwag na huwag kayong mag-iiwan ng kahit na anong balat ng candy o kalat sa paligid, okay? Ang sabi ko. Okay, halos sabay-sabay na sagot ng mga kasama ko at nagsimula ng mag-ayos ng kanya-kanyang gamit. Nagpatuloy na muli kami sa pag-akyat, Papa Dudut. At sa 4 na ilog na nilampasan namin ay hindi pa rin nawawala ang kakaibang kilabot na tila
Gano'n naman kasi talaga madalas, hindi ba? Kahit tayong mga tao ay naiinis kapag nagagambala ang pagpapahinga natin. Hindi naman talaga siguro sila nakakatakot, basta alam natin kung paano rumispeto sa lugar na pinapasyalan natin na para sa ibang nilalang ay kanilang mundo. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko, Papa Dudut, at sa mga taong mahilig umakyat ng bundok o kaya ay gustong sumubok na umakyat ay matuto lamang tayong magbigay ng galang at respeto saan man tayo pumunta para hindi tayo makagulo sa buhay ng ibang nilalang. Lubos na gumagalang, post ng inyong mga comments dito sa Papa Dudut Stories. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.